Isang panalo ang kailangan ng Gilas at ito ay ang laban sa team ng Iraq para tayo nga ay makapasok sa next round dahil nakikita natin na nadidihado ang Iraq laban sa team ng Chinese Taipei at talo na nga rin ang Iraq laban sa team ng New Zealand. Ito ang ating prediction sa laro. Iraq ang malalaglag sa Group D. Mahihirapan ang team ng Iraq kay Brandon Gilbert at sa mainit na shooting ng Chinese Taipei lalong-lalo na nga at sa isang iglap lamang ay tinambakan pa ng New Zealand ang team ng Iraq. Parang laro na nga nilaro pa ng New Zealand ang team ng Iraq, pinaasa bago tinambakan ng tuluyan sa fourth quarter. Kaya naman magkakaalaman sino ang malalaglag, ang Gilas ba o ang team ng Iraq para sa deciding match ng Group D. Sabihin na natin na tayo ang magiging third placer sa Group D dahil tinalo tayo ng Chinese Taipei at New Zealand, tapos tatalunin naman natin ang team ng Iraq. Tayo ang third team sa Group D at ang makakalaban ng rank 3 sa Group D ay ang second placer sa Group C. Narito nga ang mga teams ng Group C, ang China, Jordan, India at Saudi Arabia. Nakalaban na ng Gilas ang team ng Jordan sa kanilang tune-up game at kanila nga itong tinalo. Posible na sila ang maging second placer ng Group C na makakalaban ng Gilas. Kung ang China naman ang magiging second placer, ibig sabihin lang nito na mas malakas ang Jordan, pabor pa rin sa Gilas ang senaryong ito kung ang China ang ating makakalaban dahil kanilang mga dekalidad na mga players na sa NBA na kagaya ni Fan Buzeng. At iba ang team ng China na ito, mahina-hina ng konti ang mga players na naglalaro para sa kanilang team dito sa FIBA Asia Cup. Pumapabor para sa Gilas ang mga match-up ng mga teams. Kung titignan natin ay makakapasok ang Gilas sa quarterfinals, pero para magawa nila ito, kailangan nila na ma-secure ang panalo laban sa team ng Iraq. Kung nagawa naman natin na manalo laban sa team ng Iraq at kung nanalo nga tayo sa second placer ng Group C, tayo ang magiging winner number 27 at dito na papasok ang team ng Australia na maiiwasan sana natin kung tayo ang magiging second placer ng Group D. Mas magaan ang makakalaban natin ang Japan sana at hindi ang Australia base na rin sa lakas at takbo ng laro ng mga teams dito sa FIBA Asia Cup. Inaasahan natin na magiging mataas pa rin ang rank ng Gilas pagkatapos ng FIBA Asia Cup. Pinakamalapit na posibleng senaryo ay ang top 5 o top 6 finish dahil nakikita talaga natin na kapag Australia ang nakalaban ng Gilas, real talk na lang, matatalo talaga tayo, hindi sa kung ano pa mang dahilan kagaya ng bias o ano paman, pero iba talaga ang lakas ng NBL Australia players. PBA naman 3-year ban ang inilabas para sa mga players na ayaw mag-renew ng kanilang kontrata sa kanilang team at lumipat ng liga. Isang rule ng PBA na pwedeng pumigil sa mga PBA players para umalis sa liga kahit na merong mas magandang oportunidad para sa kanila overseas. Maraming mga Pinoy basketball fans ang natawa dahil bakit mo pahihirapan ang isang Pinoy basketball player na gusto lamang na i-consider ang international level sa kanyang basketball career at mahihirapan pa nga sila na makabalik agad-agad sa liga ng PBA. Pero kung 3-year deal naman ang kontrata ng mga Pinoy players sa mga liga abroad ay ayos lamang ito, parang walang silbi ang ban. Ang problema nga lang, paano kung 1 year at 2 years lamang, di maghihintay pa sila ng ilang taon para makabalik. At buti na lang nandyan ang MPBL. Mukhang ito na ang isa sa oportunidad ng MPBL na makuha ang mga Pinoy top players na hindi na muna pwedeng maglaro sa PBA dahil sa ban at makakatulong naman ito para mas sumikat pa ang liga ng MPBL.